Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyo'y magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa, ay ipagbabawal sa langit. Ang anumang ipahintulot ninyo sa lupa, ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit, sapagkat saan man may dalawa o tatlong magkakatipon dahil sa akin, naroroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Maganda, makulimlim, pero pinagpalang Miyerkules ng umaga po sa inyong lahat. Pwede bang lingunin po natin yung ating mga katabi? Sabihin po natin sa kanila, God bless you. Isa po sa pinakatatangi ng Diyos na kalooban niya o kagustuhan niya ay yung ating ugnayan, relationship with others. Ayan, ano po? Minsan kasi yung problema, for some, nagiging daan para humiwalay siya, para mag-isa siya. No? Minsan sa abala natin sa ating ginagawa araw-araw, ang pinakahuli nating nabibigyan ng panahon o oras ay yung pagpapatibay o pagpapaganda ng ating relationship. Ayan. Ugnayan sa iba. Kung titingnan po natin ang Ebanghelyo, ito po ay mayroong napakahalagang gustong tukuyin sa bawat isa sa atin. Nung sinabi ng Panginoon na kapag mayroong sa iyong nagkasala, lapitan mo siya, ito po ay nagpapahiwatig sa atin o nagsasabi sa atin na ang tungkulin po natin o bahagi ng ating tungkulin ay makipagkasundo. Bahagi po ng ating tungkulin sa Diyos, bahagi po ng ating pananampalataya o debosyon ay makipagkasundo. To reconcile.
makipagbati, makipag-usap, makipagpaliwanagan sa mga tao na marahil ay hindi natin nakasundo. That is part of our duty. Hindi po natin ito iniiwan sa takbo ng panahon kay sera-sera. Hindi natin hinahayaan basta-basta. Maliwanag po sa Ebanghelyo, sa sinabi ng Panginoon, na tayo ay may tungkulin. In fact, ang sabi po dito, kapag may nagkasala sa iyo, puntahan mo siya. Hindi sinasabing pag may nagkasala sa iyo, hintayin mo siyang lumapit sa iyo. Puntahan mo, sadyain mo. That is bahagi po yan ng ating tungkulin sa Diyos. At sabi pa nga dito kung kailangang may kasama ka, magsama ka pa. Para matulungan kayo. Sa mga tuwid, ang pangalawang sinasabi ng Ebanghelyo, kung hindi man ikaw ang may atraso, kung hindi man sa iyo nagkasala o ikaw yung na-offend, maging daan ka para sa pagkakasundo ng iba. Gawin mo yung iyong bahagi para yung dalawa na hindi nagkakasundo ay magkausap at magkasundo. Maliwanag po yun, no? Yung Ebanghelyo. Ito'y ipagkakataon sa atin para tanungin ang ating sarili, paano nga ba ako? Paano nga ba ang reaksyon ko kapag ako ay nasaktan? Kapag ako ay nakarinig ng hindi maganda tungkol sa akin? Na nagmumula sa isang taong ito. Ano nga ba ang aking ginagawa kapag ako ay nasaktan? Ano nga ba ang ginagawa ko kapag ako ay nilait, nagawa ng hindi maganda? Ano nga ba ginagawa ko? Ako ba ay basta naghahanap ng panahon, pagkakataon para gumante? Naghahanap ako ng kakampi? Para idiin yung tao na nakasakit sa akin? Ano ba ginagawa ko? Malinaw pong sinasabi ng Panginoon, puntahan mo iyong tungkulin na makipagkasundo, makipag-usap. At ang pangalawang paanyaya sa Ebanghelyo, kung hindi man ikaw ang involved na party sa isang alitan, maging daan ka, maging kasangkapang ka para ang dalawa na nagkakaroon ng alitan ay magkasundo. Alam niyo, sa bandang huli, mayroong gantimpala ang Panginoon. Sabi sa Ebanghelyo, yung inyo pong narinig, ang sabi sa Ebanghelyo, sinasabi ko pa rin sa inyo, I assure you, sabi ng Panginoon, sinisigurado ko sa iyo, tandaan mo ito, ika nga. Kung ang dalawa sa inyo sa lupa ay magkaisa, kung kayo ay magkasundo, ibibigay ng Diyos kung ano man ang hinihingi ninyo. Diba? So, hindi lang effort natin, may effort din ng Diyos. Kung ikaw ay nahirapang makipagkasundo, nilulun mo yung pride mo, huwag kang mag-alala. Dahil sa bandang huli, may iniiwang pangako sa iyo ang Diyos. Ang sabi niya, sinasabi ko sa inyo, I assure you, matatanggap mo kung ano ang hinihiling ninyo. Para din pala sa atin. Para pa rin sa atin. Kaya sa isang panalangin,
Panginoon, kung meron man kaming hindi nakasundo nung mga nakarang araw, kung meron man kaming nakaalitan nung mga nakaraang araw, igawad mo sa amin ang lakas ng loob para makipagkasundo at makipag-usap sa Kanya. Gamitin mo rin kami, Panginoon, para maging kasangkapan ng kapayapaan, pagbabati o pagkasundo ng aming kapwa na mayroong hindi magandang ugnayan. Amen.